ayan mga kasikap, wala tayong makitang tarpaulin dito. Ayan yung Nicole Circle. At ito na yung progress. So ayan, nakapahinga ngayon yung mga workers na gumagawa dito ng dalawang lane. Ito yung patungo dyan sa departure area ng NAIA Terminal 3. Ingat sir. Ayan o. Lawak din yung kinuha nila, no? Dapat nga diniretso na lang mula dito. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Yeah, magandang tanghali mga kasikap. Nandito po ulit tayo sa kaba ng Aurora Boulevard. Ito, nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon ngayong tanghaling ito na makita yung progress dito sa ginagawa nilang kalsada sa may Nicole Circle, harapan ng NAIA Terminal 3. So, mag-start po tong video na to dito po sa Aurora Boulevard. Ito yung EDSA. At ito yung flyover mula dun sa EDSA southbound papasok dito sa Aurora Boulevard, at yung off-ramp naman ay ito. Tapos sa una naman yung on-ramp ng NAIA Expressway extension to EDSA via Tramo. So ano pa hinantay natin? Let's go! So makikita mo na agad dito pa lang, alam mo na kung matraffic sa unahan o hindi, no? Pero simula nung nag-open na yung on-ramp na yan, paakyat ng expressway, wala na. Hindi na naging matraffic dito sa Aurora Boulevard patungong Andros Avenue at NAIA Airport Road. So ayan po yung on-ramp na NAIA Expressway patungong NAIA Terminal 1 and 2, Entertainment City at sa Makapagal. Bawal dyan ang mga motorsiklo na bababa sa 400cc at mga jeepney closed van. So dito sa gilid niya meron ng mga street lamp pole pero wala pang mga lamp. Ito naman yung ilalim, meron niya median barrier. So dati kasi nung wala pang on ramp dito sa part na to, center island yung nandito sa gitna. So masikip siya, ilang mga sasakyan lang yung nandito, talagang matraffic na. Ngayon nilagyan nila ng mga pier para sa on ramp, tapos isang ano lang, median barrier yung ginawa. Ayan, makikita natin na mas lalong lumuwag pa. Yung mga kulay dilaw na pintura niya dito sa pier sa baba, hindi na nilagyan ng mga hazard markings. Yung slab niya precast, tapos yung mga parapet wall niya, ayan, mga precast din yan. So nandito na tayo sa NAIA Airport Road, kakanan muna tayo dito, tapos dun tayo mag-U-turn sa unahan. Ang kontraktor po na gumawa dito ay Arken. Under po siya ng San Miguel Corporation. Tapos yung dun naman sa gitna, yung mga median barrier, ang gumawa nun ay Buildswell. Under din siya ng San Miguel Corporation. So ito na yung pinakadulo yan, sa taas, sa kanan, at konektado na yan dito sa expressway. So ito na yung U-turn slot at dito na tayo mag-U-turn. Ang purpose po ng vlog na ito, hindi po ipakita yung on-ramp ha. Doon sa may Nichols ang talagang subject natin na makita kung ano na yung progress. At gusto kong malaman kung anong contractor yung gumagawa doon sa may Nichols. Hanapin natin yung tarpaulin kung meron. Ito yung wala pang asfalto, ito yung ginawang ano, yung mga round culvert dating naka-install dito na kanal. Pinalawakan nila, ginawang box culvert. Yung iba natin mga kababayan, tawag nila dito sa e-trike na yan, e-bike. May makina yan, tricycle din yan. Nasa Andros Avenue na tayo. Ito po yung Philippine Airlines sa ating gawing kanan. Hindi pa naayos yung mga manhole dito, malalalim pa rin. Sa kaliwa natin, ito
yung building ng Philippine Airlines eh. Yung mga glass yung wall niya. So bago lang din yan. So mayroon pa natitirang equipment dito, excavator. Ito yung gumagawa ng ano dito, mga drainage. Meron din pala ang U-turn slot dito. Ito yung part na malaki kong bumaha. So hindi nila diniretso yung drainage patungo dito, no? Ayan, sinasabi ko sa inyo, napakalalim ng mga manhole dito. So ito yung NAIA parking extension. Ayan o. Bali yung center island niya dito, giniba. Ayan. Inaspalto. At inusog yung parking extension na sulat dyan sa ilalim. At hanapin natin ngayon yung tarpaulin. Ito yung Nichols Circle. At ayan yung tinapyasan nila, no, dalawang lane ng kalsada para iwas traffic. Tapos dito sinarado nila, no. Yan, sinarado nila. Bali yung paikot yung binawasan nila. Dapat nga hindi na lang circle to, no. Dapat dinerecho na lang nila patungo yan dun sa ilalim ng viaduct ng expressway na to para hindi na likong-liko. Ito yung additional na kalsada niya ginawa nila. Malawak na dito, no? Ha? Baklaran, sir. Lagpas na kayo. Bali, ang gagawin nyo, kasi dito yung Baklaran eh. Iikot kayo dyan ulit. Kasi magka-counter kayo dito eh. Dapat di na kayo tumawid dito. Kasi may MMDA dyan, baka ulihin kayo. Dito kayo dumaan kasi may MMDA dito. Baka maano kayo, ma-counter. So ayan mga kasikap, wala tayong makitang tarpaulin dito. Ayan yung Nichols Circle. At ito na yung progress. So ayan, nakapahinga ngayon yung mga workers na gumagawa dito ng dalawang lane. Ito yung patungo dyan sa departure area ng NAIA Terminal 3. Ingat, sir. Ayan, no. Lawak din yung kinuha nila, no. Dapat nga diniretso na lang mula dito, diniretso na lang yan dito yung kalsada para hindi na umiikot, ano. Ayan yung expressway. At ito, binabakbak na rin nila. Tatanggalin na tong center island dito, ayan, no. Bali itong gutter na lang yung natitira. Doon sa unahan, tinanggal na yung gutter. NAIA Terminal 3 parking. Dito, hilera patungo yan doon sa unahan. Parking yan. Ayan yung departure area. Ninoy Aquino International Airport. At eto, wala na yung mga lupa. Bali, binabaklas na rin nila yung ano, yung ayan, mga workers. So walang tarpaulin kasi. Dito sa part na to, tanggal na yung mga gutter, tapos yung center island, pantay na. Ito yung Ninoy Aquino International Airport. Ito yung elevated walkway mula dito sa McDo patawid dito sa ano, NAIA. So ayun po yung progress doon, no. Parang mabagal yung paggawa sa akin lang. Parking din yan dyan. Off-ramp yung mga galing ano, Cavitex tungo dito sa Villamor. Doon naman, ayan yung makyat doon sa ano, NAIA Terminal 3 harapan, bababa dito. Ito yung toll. At ito din sa kanan natin yung toll. Ito yung part na to, nilagyan nila ng mga harang. Kasi ito yung laging matraffic. Sala-salabat yung mga sakyan. Lalo na dito sa papasok sa toll.
nagkakaproblema. Ayan yung Villamor Air Base sa ating unahan. Dito tayo, patungo tayong gate 3. Ito yung gate 4. Diyan kami pumapasok pagpapasok kami ng Villamor Air Base. Sales Road na ito mga kasikap. Ito yung nagkaroon dati ng sinkhole. So yung dito sa kanan, bawal padaanan. Dito lang sa part na to. Sa ilalim tayo ng expressway. Ito yung nagkaroon ng sinkhole. Yun, tinakpan ng asfalto. Lalim dyan. Isang buong kalsada, sinarado eh. Dito lang sa kanan yung dinadaanan. Ito naman yung gate 3 ng Villamor Air Base. Yan dito sa kaliwa, sa likod ng pader. Mababa din itong nilalakad ng mga katrabaho ko mula doon sa kay gate 3 sa Bonifacio Naval Station patungo dito sa Philippine Air Force Villamor Air Base. Ito yung pakanan patungong Merville at diretso naman patungong BGC Lotto Avenue. So baka dun nga yun sa Merville ito, yung daanan na to. Baka dun yun yung stasyon ng baka dun yung stasyon ng Zenith Station ng NSCR kung di ako nagkakamali. Kasi batay dito sa picture ito, parang dun siya sa kabilang kalsada. Sa ilalim na tayo ng Skyway Stage 1. Yan, pag kumanan kayo dyan, patungo kayo ng FTI Taguig. Arca South. Diretso naman patungong BGC o Venice Grand Canal. Western Bikutan na tayo. Ito yung mga footbridge mula dito. So bawal lang dumaan dito sa baba, jaywalking, pero marami pa rin nag-violate. Ingo. Nasa Gate 3 Plaza na tayo. Chino Roses pa kaliwa. At Lotto Avenue diretso. Ito na yung Bonifacio Naval Station sa kanan. At dahil patungo ako ng Fort Bonifacio Army ngayon, doon ang first duty ko. Marami ng mga flag natin dito sa kanan ng hilera. Kampo kasi ito ng Navy. Mamaya after ko dito sa Army, dito ako papasok. Lotto Avenue ito, no? Ito yung bagong yung road widening dito sa part na to. Nilagyan na rin nila dito sa kanan ng mga bicycle lane. Ito yung gate 4, diyan kami pumapasok patungo dun sa Navy. So dito tayo sa Bayani Road, mag-e-end ang ating video, no? Sa mismong harapan ng Army kung saan ako papasok.
Navy pa rin to dito sa ano, yung malawak na kalupaan dyan. Sa Navy pa rin. Ito yung gasolinahan ng Navy tsaka Army. Mura lang gasolina dyan kasi walang tax na binabayaran. Pero bawal dyan yung mga outsider, mga empleyado lang na Philippine Air Force at Army tsaka mga sundalo yung naggagas dyan. Kawawa nga yung mga Grab tsaka yung mga lalamove dyan. Kahit naubusan sila ng gasolina, hindi naman lang pinagbibigyan. Nagtutulak sila. Meron akong nakasabayan yan na tinulak ko hanggang dun sa may Bayani Road kasi hindi sila pinaggas dyan. Kasi explosive lang daw yan sa mga empleyado ng Philippine Air Force, Bonifacio Naval Station at Philippine Army. Mas kagaya sa amin, mga dun sa loob. Ginawa ko, gusto ko sana siyang hatian kaso bawal nga. Ginawa ko, tinulak ko na lang siya. Ito, binaybay namin to. Tapos kumanan kami dyan sa Bayani Road. Patungong BGC yung diretso. Nandito na tayo sa Army Gym. Bayani Road, Venice Grand Canal, diretso, Uptown, Bonifacio. Nakana na po tayo dito sa Bayani Road. Philippine Army na yan dyan sa unahan, sa kaliwa. Dito sa kanan naman natin, Army Gym yan. Ayan o, Philippine Army Gym. At ito yung Bayani Road. Shoutout po sa mga kababayan natin na taga rito sa Bayani Road. Apubay yan dito sa kanan eh. Phase 4 ng Apobay. Yung phase 3 dun yun sa may papuntang FTI Taguig sa kabila sa may Nichols. Ayan yung gate 6 sa ating gawing kaliwa, pero dito ang U-turn, bawal mag U-turn dito, ulihin ka. Layo na ang U-turn slot dito eh. Yung bundok dito sa kanan, nung kasagsagan na talagang tag-init, kalbo yan, halos walang natirang mga damo-damo dyan. Ngayon bumabalik na kasi umuulan-ulan na eh. Ito po yung U-turn slot niyan dito. Libingan ng mga bayani yan dun sa unahan. Dito sa kanan, libingan yan, McKinley, doon ang Venice Grand Canal. Ayan mga kasikap, kakanan na ako dito. Ito na yung gate 6 ng Philippine Army. At dito na ako papasok. So dahil wala akong decals o pass card, mano-mano tayong maglalagbook dito at kukuha ng number. So hanggang dito na lang mga kasigap tong video na to. Maraming salamat. God bless.